nais ko ring batiin, no? Batiin dahil meron tayong bisita ngayon. Oo. Napakagandang bata nito, Chairman. At Talaga ito yan, naman, kung di ako nagkakamali, anak itong bunso ng ating kaibigan na dating konsyal ng Pasay, na walang iba kundi si dating konsyal Richard Advincula. Pabatiin natin yung isang incumbent councilor ng Pasay na walang iba kundi ang bunsong anak ni Mr. Richard Advincula, si Jas Advincula. Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Sir Dance and Sir Fernan, magandang umaga po. Oy, good morning. Talagang parang relax tayo. Parang relax tayo. Hindi ko akalain na merong isang magandang dalaginding na anak si Councilor Richard. Hindi lang ako bago natin tanungin si Jas, yung ating konsyal ng District 1. Gusto ko bati ka muna sa mga taga-Pasayenyo. Sige. Sa mga minamahal po namin Pasayenyo sa lungsod ng Pasay, ang mga kabataan, kababaihan ng ating mga senior citizens na nanonood at nakikinig, magandang umaga ho sa inyo lahat. Ano po ba yung mga dapat niyo pong gawin na maibibigay niyo po sa mga constituent? Siguro hati-hatiin ko na lang. Siyempre una ho, bilang boses ng kabataan, unahin natin ang quarterly leadership programs ng ating mga kabataan sa pamamagitan ho ng ating SK o tinatawag na Sangguniang Kabataan. Aayusin ho natin ang quarterly leadership programs. Kasama ho ako doon, kasama ho ang ating magiging Liga President ng SK, pati na rin ho ang ating mga officials para ho magampanan ang pagiging leader sa kanilang lugarin sa bawat sulok ng ating lungsod ng Pasay. At syempre ho, ang sports na hindi naman po natin pwedeng tanggalin, lalo na po sa ating mga kabataan. Syempre, ang adhikain ho nito para maiwas sila sa masasamang bisyo. At syempre ho, ang edukasyon na talaga namang napaka-importante kahit anong antas o level, napaka-importante ho yan dahil lahat po ng ginagawa ng isang tao ay nagmumula ho sa edukasyon. At pagdating naman po sa ating mga senior citizens or mga elderly or PWDs, nakita ko ho ang siguro may mataimtim na problema ng ating mga nakatatanda, lalo na ho pagdating po sa financial assistance. Magagawa po tayo ng ordinansa upang maipataas ang financial assistance at gayon rin ho, mas mapadali ang pagbigay ng mga suporta galing sa gobyerno sa ating mga senior citizens at sa ating mga PWDs. Para po hindi na po sila yung pipila pa at katulad nga ho ng sabi ni Sir, ang mga senior citizens lumalaban din sa init ng panahon. At sa pamamagitan ho ng ordinansa na gagawin ko, kung ako man ay papalarin, gagawin ho nating ATM na lang yan or pwede namang online transfer na lang, di ba? Para mas mapadali po ang pagbigay ng financial na suporta sa ating mga seniors at PWDs. At pagdating naman po sa pangkalahatan, sa pamamagitan ho ng ordinansa, magpapagawa ho tayo ng mga parks, mas madami pa hong parks sa bawat sulok ng ating lungsod para ho dito tayo makapag-ehersisyo at dito tayo makapaggawa ng mga programa na gusto ho nating ibigay pagdating ho sa mga kalamidad na kinakailangan ng mga Pasayenyo. At yan ho ay ilan lang ho sa mga plataformang naiisip ko pa at naway mas marami pa ho tayong maitulong. Lalo na ho pagdating po sa legal na problema ng ating mga Pasayenyo.